mapuntahan muna natin ng detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Yung pong tungkol sa abot sa 5 million pesos na halaga ng illegal drugs po sa 5 high value individual bago magpasko. Saan nga ito na huli, RH52 Edniel Parosa? Edniel? Sister L, sa bilangguan na nagkotse buena, itong 5 high-value individuals pagdating sa kalakaran ng illegal na droga matapos silang maaresto ng Philippine National Police o Drug Enforcement Group o ng PDEG sa magkahiwalay na operasyon sa lungsod ng Taguig. Nakuha ng mga ito ng in total 5 million pesos halos na halaga ng illegal drugs bago pa mag-araw ng Pasko. Kaugnay ng balitang yan, kasama natin sa ating linya ang tagapagsalita ng PDEG, si Police Lieutenant Totame Malang ng PDEG o Public Information Office ng PDEG. Lieutenant Malang, sir, good morning, Merry Christmas, welcome mo sa DZRH. Good morning po, Sir Edniel, at sa ating po kasama po dyan sa studio at lalatigit po sa patuloy po na sumusubayat na nanonood po ng ating po programa na kahit po Christmas na. Kasama po rin po natin dyan po sa DZRH. Isang umuli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas po, Lieutenant Malang. Kasama natin si Sister L sa studio ngayon. Sir, itong bagong report ng PDEG na lumabas bago pa mag-Pasko. Ano ito? Magkahiwalay na operasyon ito pero parehas sa Taguig na huli itong mga high-value individuals. Yes, sir. Bali nga po, nagkasapo muli inyo ang inyo pong Philippine National Police Drug Enforcement Group sa pumuno pa rin po ng ating pong Booting Director, no other than Police Brigadier General Lester Pimata. At nakapagsagawa nga po tayo ng dalawang magkasunod na bypass operation dito nga po sa dalawang barangay ng Taguig City na kung saan along Langka Road, West Bikutan, Taguig City. Ang ating po mga operatiba po dyan ay nakapag-kumpista ng hindi po bababa sa 500 gramo ng inilalang shabu at pagkakahuli po ng dalawang high-value individual. Sa isang banda naman po, dito naman po sa isang residential house sa Magundato Street, Maharlika Compound, Bikutan, Taguig City, ang ating naman pong isang team ng SOU NCR dyan ay nakapagtala at nakahuli rin po ng hindi po bababa sa 200 gramo na inilalang pong shabu at pagkakahuli po ng 3 high-value individuals at kung ito po'y pagsusumahin, hindi po ito bababa sa 5 milyon ng worth po ng mga shabu na nahuli po ng ating mga operatiba. Sir, may posibilidad pa na itong dalawang operasyon na ito, lalo pa yung mga high-value individuals, lalo pa't nahuli sa isang lungsod, konektado at in any way, bahagi ng isang operasyon, sir, dito sa Metro Manila? Initially po, gayong umiiral pa po yung ating pong investigasyon, ang maabot po natin ay yung magkaiba po ito, hindi po sila connected. So, nung ito nabalidate po natin itong informasyon na to at nung napatunayan nga po natin na itong informasyon talagang valid at po nakasap po natin itong bypass operation at nahuli po natin itong 5 value individuals na ito. Sir, yung binanggit kanina ni Sister L, tuloy-tuloy pa yung operasyon ng PDEG, pati ng iba pang unit ng PNP, pero sa pagkabuuan, ang sinabi ni General Marbil ay 20.7 billion pesos yung drug haul, 101% increase sa buong taon. At counting pa ito, nadadagdagan, patunay itong pinakahuli niyong accomplishment. Gaano kalawak dito, kalaki yung ambag ng PDEG, sir, sa accomplishment na ito ng Campo Crame sa pangkabuuan? Yes, sir. Tama po kayo dyan. Sa kabuuan po ng accomplishment po ng ating Philippine National Police. Pumangalawa po ang PNP Drug Enforcement Group at nakapag-ambag po ng di bumaba sa 2.4 billion pesos worth of seized illegal drugs itong January hanggang December 2024. At nakapagtala din po tayo dyan ng 698 anti-illegal drugs operation kung saan tayo po ay nakahuli ng hindi po bababa sa 809 drug personalities. At sa kabuuan din naman po yung ating pong mga activities para po dyan, talaga po nakutos din po ang ating pong director na ituloy po yung ating continuous monitoring sa mga illegal activities para po matuloy natin itong laban natin at talaga naman din po yung ating pong mga operatiba kahit ulit season wala po tayong break para po sa ganitong mga pagkakataon. Sister L, baka may katanungan ka kay Police Lieutenant Malang? Lieutenant Malang, sir, good morning again and Merry Christmas. Siguro isa lang po sa akin, base po dito sa datos na ito, malaki po itong halaga na nakuha, nasabat natin sa buong taon. Saan pong lugar ang pinaka marami po, batay po sa inyong datos,
area dito po ba sa NCR, Visayas, Mindanao, kung saang area po ba yung pinakamaraming nahuli po tayo nasabat na illegal drugs? Para po sa ngayong taon, ang isa po sa pinakamalaking nakuha po natin dyan ay yung nahuli po natin sa may Imus Cavite dito po sa Special Operations Unit 4A. Na kung saan po dito po sa dalawang barangay na nahuli po natin ay nakapagpala po tayo ng hindi bumaba sa 114 kilograms of suspected shabu. Dito po ngayon sa datos po natin, pero may mga pailan-ilan at marami pa rin po dito nga po sa NCR na ano nangyari sa linya ni Police Lieutenant na Malang? Mukhang naputol, Edniel. Illegal drugs. Balikan natin si Edniel at si Police Lieutenant na Nadami Malang. Good morning po ulit. Good morning ma'am. Opo, naputol po tayo kanina. Opo. Sa ngayon po, yung base po sa ating pong datos, isa po sa malaking nahuli po natin dyan during our intensified anti-illegal drugs operation, ay dito nga po sa SFOU 4A na kung saan nakapagtala po tayo ng di baba sa 114 kilograms of suspected shabu. This lang po yun, September, kung di po ako nagkakamali, 114 kilograms po na nahuli natin. And patungkol naman po sa sources po nitong illegal drugs natin, talaga pong isa po yan talagang iniimbestigahan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group. So alam naman talaga po natin na may mga syndicate or international syndicate na nasa likod po ng mga to. Unang-una nga po dyan, yung Chinese Triad, even ito nga pong African na syndicate and even the Mexican Sinaloa. So again, we are still seeking the help of our different agencies na talagang ito pong laban natin sa illegal na droga ay talaga pong napakalaki. And still praying na sana nga po ay magtuloy-tuloy po itong mga gandang gawa ng Philippine National Police Drug Enforcement. Alright, Lieutenant Malang, sir. Thank you so much po, Edniel. May pahabol ka pang tanong? Oo. Huli na lang sa akin, Lieutenant Malang, kasi nung the last time na magkausap kami ni General Eli Armata, kaharap ng mga reporters, so sinabanggit niya dahil mag-election kasi si Sister L. By January, start na ng election period, sir. Ang pinangangampahan ay kumalat ulit yung illegal drugs at magamit para sa election period. Kumusta yung monitoring, sir, ng PDEC? Paano natin pinaghahandaan itong election period? Lalo pat meron lang tayong 2-3 linggo bago ito ideklara ng COMELEC at ng PNP. Yes sir, tama po kayo dyan. Muli, talaga pong tuloy-tuloy yung ating pong monitoring sa mga ganyang pagkakataon at talaga naman lang pong tinututukan ng inyo pong Philippine National Police Drug Enforcement Group, hindi lang po sa atin, kundi po sa Philippine National Police, yung mga ganitong activities na ito. At kung sakaling may mga ganyan po tayong mapapatunayan, maharap po sila sa mga patong-patong na kaso at muli, maasahan po ninyo ang Philippine National Police Drug Enforcement Group para sa mga ganitong bagay. Alright. Si Police Lieutenant Malang ang tagapagsalita ng PNP Drug Enforcement Group. Ito pa rin si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.